Usapang trending? Check. Kwentang mapapasame ka? Check na check. Real talk, tawanan at hugot? Check na check for you. Kaya't kung hanap mo ay kwentuhan at good vibes na kakaiba, tara na't makasaya sa istasyong hatid sa'yo hindi lang tuwa at sigla, kundi pati mga payo na swak sa buhay ng masa. Mapastudyante, workers, commuters, siguradong makaka-relate ka. Kasama ang inyong mga ka-enter chikadoras. Ako si DJ Les, DJ Lai, DJ Kitse, DJ Chin, at DJ Lana. Kaya tumutok, makisali at makichika tuwing araw ng Martes at Huwebes sa ganap na alauna ng hapon sa programang laging puno ng kwento, ulitan at siguradong hindi ka mauubusan ng usapan. Ang programang entertainment na may chika pa. Enter Chika, ang chikahang may saysay at saya, usapang good vibes at kwentong pangmasa ang dala. Dito lamang yan sa 90.3 FM, Radyo Bandera. Basta chika, i-bandera mo! Mga ka-enter chikas, ito na ang tambayan ng kwentuhan, chikahan, good vibes at real talk na siguradong makaka-relate ka. Welcome sa programang magpapasaya, magbibigay impormasyon at makikipag-connect sa bawat isa sa inyo. Ako si DJ Kinse, ang kasama nyo sa bawat good vibes at kasama ko ngayong hapon ang ating si DJ Chin at si DJ Lex, ang inyong mga kapwa kachikadoras. Sama-sama naming ihahatid ang kulitan, kwentuhan, updates at mga usaping swak na swak sa inyong araw. Kaya relax lang kayo dyan dahil siguradong magiging mas masaya ang inyong tambayan dito lang sa Enter Chicas. Ayan, natin mga DJs, kamusta naman kayo? Hello, DJ Hello, Kinse! DJ Kinse! Kamusta naman ang maulang umaga yung mga DJs? Nako, eto na nga. I'm not feeling well today, DJ Kinse. Grabe ang ubo at sipon. Siguro kasi pabago-bagong panahon. Tama Ako ka. din, DJ Kinse, parang nahawa na ako dito sa katabi ko. Biglang sumakit yung ulo ko eh. Di kamusta naman yung nyo, yung mga Sabado at Linggo nyo? Kasi di ba Tuesday na ngayon, so nagdaan na yung mga araw. Kamusta nyo naman? How do you? Parang paano nyo naman i-spend yung paano nyo naman in-spend yung nyo, weekends? Ako, DJ Kinse, natulog lang talaga ako. Kasi tulog is life talaga ako. Para, syempre, nagbabawi ng energy at pinaghahandaan yung Monday to Friday. Yes, tala sa ating mga ka-enter chikas dyan. Kailangan na kailangan nila ang ating energy. Katulad ngayon, Diyos ko, pakitang ka ni DJ Chin, kitang-kita ko talaga na para bang iwan na iwan ang hype At sige, ko dito. gaganto na lang ako. Ganto. Okay na ba yung ganto? Yan, ayan, okay yan. DJ Ayan. I-invite naman sa mga ka-enter chikas, invite nyo naman yung mga families nyo, Sige. friends na manood sa atin ngayong hapon. Kung gusto nyong tumawa, at huwag matulog, ganon. Kasi yun yung goal natin today, tumawa. Kasi Totoo. nga, diba? Then, Hello sa family ko dyan, sa mga Ayan. San Ildefonso. Manood kayo ng Enter Chicas. Madami kayong matututunan dito. At tatawa din kayo, syempre. Ayan, sa pamilya ko dyan. Wait lang, DJ Lex. Bakit naman ginanyan mo yung mic? Siyempre. Parang lagot ka talaga. Kasi syempre isipin mo, sabi bumati daw tayo dyan, no? Kaya, ayan naman. Binabati ko ako. Wait, DJ Lex. Time first muna. Pwede ba muna ako Wait lang. talaga? Pwede bang ayusin mo na yung pagsasalita? Ah, Para sige. kasing mali. Basta mo, DJ Lex, ako'y maghahawak sa'yo. Para mas okay to. Rodora stop na talaga. DJ Chin, tama Bumati to. pa ako, nanggigigil ako sa DJ Chin, ha? Hello. Ayan. Go DJ Chin, no? DJ Ayan, Lex. shoutout sa mga pamilya ko dyan sa Rizal. Ayan, kamusta kayo dyan mga tito-tita ko? Ayan, hello, welcome sa ating Enter Chicas. Sa family ko dyan sa Bulacan, no? Welcome sa live natin. Kay Mama at Papa, ako, dito tayo artista na anak nyo. Grabe si Ayan. DJ Lex, parang hindi ito pang 5 araw, di ba? Totoo. Ay, pang 5 ba? Tama, pang 5. Ayan. Parang Ayan. pang isang buwan yung energy niya kahit Oo. may sakit siya. Tama, sa mga kaibigan ko dyan, sa mga boyfriend Wait lang, ko, DJ sa mga Lex. boyfriend ko. DJ Lex, sa tama boyfriend na. mo? Parang Wait tama lang, na nga. Wait lang, pera mo yan. Wait lang,
DJ Kinsa, may babatiin din pala ako. Sabi niya kasi, speak of boyfriend, Ala, yun babatiin ko din yung boyfriend ko. Hello naman sa boyfriend ko dyan na nasa US. Mag-iingat ka lagi. Shoutout na sa boyfriend niya. Naku, kung ako kasi maghahanap ako dyan ng mas maganda. Ay, wala Di, maganda. sa ganda ko. Maganda si DJ Chin, pero mas maganda kung may lahi. Ayoko na talaga. kasama DJ Lex. Ay. Okay, yan. Sobrang na talagang masaya. Parang medyo lumevel up talaga eh. May sakit pa yung mga tao na yan Seriously, may mga sakit pa yan. Pero Opo. kailangan na kasi natin magsimula. Ay, Nako. Kasi alam niyo yun, kahit ano yung kapalaran eh, di ba? parang DJ Kinsa, gusto pa namin bumate. Wag na, tama na. Ay, binabati ko dyan. DJ Lex, tama na. Tama na. Patayan ko kaya sila ng mic. What if mga ka-enter chika? Sa tingin nyo, para tumahimik tayo saglit. Ayan. Ayan. So, okay, mag-focus muna tayo. Focus Okay, lang focus na tayo sa goal. Ayan. Ngayon, mga ka-enter chikas, aalamin na natin kung ano ang mensahe ng universe para sa inyo sa ating exciting at mahiwagang segment na Kapalaran Check. Ayan. Na-miss nyo ba yung Kapalaran Check? Kasi ngayon kasi mga ka-enter chikas, tingnan mo talaga yung mga DJ ko talaga, no? Parang meron talaga silang sapak talaga sa ulo. Ayan. Pero, naalala nyo ba last time is horoscope, di ba? Yes, DJ Kinsa. Ewan ko talaga sa mga DJs ko, parang bagong laya talaga sila. Nurse, nakalabas na po sila, ganyan. Pero anyway, balik tayo kasi babalik tayo ngayon sa mga memes naman. Ayan. Dahil napaka-alive ni DJ Chin, aka Rodora, ay bagong nickname niya, ay ikaw na muna ang unang bumunot Okay. para sa ating mga ka-enter chika. DJ Kinsa, iba yung pakiramdam ko dito eh. Parang may nasa-sense akong maganda dito. Pero eto na nga. Ano? Go DJ Chin. Ang namulat kong meme ay eto. Nakikita niyo ba siya mga ka-enter chikas? Pero ito yung nabunot ko. Yung nabunot ko ay mahaba yung nails niya. Tapos, maayos din yung makeup niya. Pakak din yung makeup niya. Tsaka, nakaganti siya. Nakakagat siya sa kuko niya. Sayang nga wala akong nails eh. Kung meron, same na sana kami nito. Ang ibig sabihin lang niyan ay slay. Yon, slay. Diba? Kailangan natin maging slay. Araw-araw, syempre. Diba tama naman? Yes. Ano yun? Dapat slay pa rin kahit may sakit, may karamdaman, Yes, bumabagyo, tama, maaraw, tama, umuulan. Dapat tama. slay pa rin. Tulad DJ ko, Kinsa. kahit wala ng boses, wala ng ilong. Parang iba naman yung DJ. Ay, iba na ba yun, DJ? Iba yun. Tingnan niyo yung bangs ko talaga. Parang, Yung bangs din ni DJ Kinse ang lalaban eh, no? Slay na slay pa Ano rin yung pinagalaban ng bangs mo ngayon, DJ Kinse? hindi ko rin talaga alam eh. Pero ayan, DJ Lex, pwede bang bunutan natin? Kasi kung baka sakaling may masundan doon Nako. sa slay. DJ Kinse, hindi naman ako dentista para magbuno. At least, mukha kang dentista. Ay, thank you. Thank you sa Yung iba compliment. mukhang ano? Ano? Oo Mukha nga. maganda. Oo, Bakit? Maganda, syempre. Teka lang, parang sobrang energetic talaga nung dalawa. Hindi ko Ay, sila ma-keep syempre. up eh, no? Namiss ko si Enter Chicas. Namiss ko yung mga ka-Enter Enter Chicadoras natin dyan. So anyways, ayan, no? Bumunot ka na kasi. Bumunot na nga tayo, no? Para naman sa mga, shoutout sa mga Baguio City. Shoutout sa mga tiga-Baguio dyan. Ay, perfecto para ngayong araw na ito. Ayan ang nabunot ko. Malinis ba yung kuko ko? Baka naman hindi, makaflex Baka ako mabash dito. ka pa dyan, DJ Lex. Well, anyways, ang nabunot ko is me at work at least once a day, every day. I don't want to do this anymore. Alam mo. Sige, go, DJ Lex. Chin, akin to. Ay, Gusto ata ni DJ Chin yung nabunot ko eh. Ayan. Naku, everyday nangyayari to. Yung para bang, I don't want to watch some school anymore. alam na, di na kami natuwa, DJ Wag na, Lex. wag na. Ang pangit. Hindi. Hindi, DJ Lex. Ito lang kasi ibig sabihin yan. Siyempre, kahit pagod ka na, kailangan mo pa rin maging slay. O, katulad Yes. yan. Hindi, yung iba kasi, naiisip nila na, ay, lagi ka na lang yung gagawin sa work. Kaya, ayun, natulog na siya.
Hindi siya siguro nakainom ng vitamin C. Hindi siya na... Hindi feel ko DJ Lex, ano. Pero baka kasi napifeel ng ating mga ka-enterchikas yung nasa yung mga nasa card ni DJ Lex. Di ba anong pakiulit DJ Lex yung nakalagay dyan? Me at work at least once a day, every day. I don't want to do this anymore. Di ba napifeel niyo ba yung ganun mga ka-DJ? Yung parang, yung routine. Pag may Yeah. routine ka like, either pasok ka sa work, pasok sa school, o kung saan ka man nag-work, or kung Ako, saan ka DJ. pupunta, diba? Tapos araw-araw siya. Pwede bang teka lang, DJ Kin? Kasi napifeel niyo ba yung gano'n? O sige, the floor is yours. DJ Kinse, hindi. Kasi parang pagising ko pa sa umaga, wow, sobrang energetic na ako. Papasok ako dito sa Radyo Bandera at magiging masaya at madaming matutunan. Kaya syempre dapat araw-araw ina-enjoy natin yan. Kasi pag wala na tayo dito, mamimiss natin yun. Hindi. Diba? Yung iba naman kasi, parang nagiging routine na, parang walang bago. Kaya pa yung pakiramdam nila, paulit-ulit na lang. Well, in fact, Ikaw ba? paulit-ulit naman talaga. Pero meron din kasing mga tao talaga na minsan, kahit na-enjoy naman nila, nararamdaman pa rin nila kada umaga yung parang Yes. ayoko nang gawin to. Kasi syempre, di ba, puyat ka, di ba? Ito na naman talaga yung mga DJ talaga dito. Mamaya kayo sa amin, okay? Hindi. Pero anyway, balik Kasi tayo. kasabi nga nila, salitang change lang daw ang hindi nagbabago. Ayun nga, di ba kasi, alam mo yung matutulog ka, pag uwi mo ng bahay, matutulog ka, tapos makakatulog ka ng late. Tapos, sabi mo, sige, isang episode pa na pinapanood mo, isang chapter pa na binabasa mo, or scroll ka pa ng scroll sa TikTok, tapos mamaya makakatulog ka ng late, tapos pagising mo ng umaga, I don't wanna do this anymore. Parang hirap na. Oo, ganun, Kasi may ganun. napuyat. Tama, tapos sabihin mo na, ako ang motivation ko kada araw ay matutulog na lang ako pag uwi. Pero di naman siya natutupad, okay. Ewan ko talaga, parang alam nyo guys, alam nyo mga ka-enterchikas, napapalibutan kasi kami dito ni DJ Lana and DJ Landay. At iyan, nagpapatawa na naman din talaga sila. Ewan ko ba talaga sa kanila. Shoutout na lang din talaga natin yung dalawang DJ at mamaya ay sila naman ang sasalang. Ay nako, DJ Kise, ikaw naman ang bumunot. Totoo. Para naman malaman natin ano ang kapalaran mo for today's episode. Ang Pero kapalaran ito ng kasi, ating- mas maganda yung mabubunot niya. Bakit niya ako tinatawanan? Para kasi siya, ang energetic niya Uminom talaga. kasi siya ng coffee today na para bang 100,000 yung energy level. Oh. Babay, ma'am. Shoutout mo sa DJ Sunny Love. Ako, DJ Sunny Love. Saan ka pupunta? Ayan. Yung bang si DJ Kids, pa-heart. Ewan ko din talaga, guys. Pa-heart naman dyan, DJ Kids. Feel ko kailangan niya ng roller. Pero pili ko kailangan mo nang mag-shot. Sige, bumunot ka na, DJ Kids. Ay, bubunot ako. Para Ibibigay na namin sa'yo. Ayan, bumunot ka, tapos ano mo siya, i-nominate. Ayan, ito na bubunot na ako mga ka-enterchikas. Tingnan natin ang aking nabunot. Oh my God! Hindi ko alam, pero natawa na agad ako. Nakalagay dito like, I was wrong! Ganon. Tingin. Ganon ang nakalagay. Ayan, makikita nyo, I was wrong. Ah, parang si It Really Hurts. Diba? It really hurts! Ang magmahalaga nito, sino pang pinili mo, di mo makuha ng buo. Ang energetic nyo mga DJs. Siyempre, Kaya DJ, nga. kasi Grabe. pinaglaanan talaga namin to. Hindi, kasi magka-personality talaga kami ni DJ Chi. Kaya nga ayaw namin nagsasama pag may news eh. Kasi Okay, tawa iba yung kayo, tawa. nangyayari, parang it's not Oo. giving. Kaya nga sabi ko, Talaga? Like, ganon? Oo, like, oh my God! Oh my God! Ewan ko, ito, seryosohin na natin. Siguro sinasabi dito na I was wrong. Siguro may nagawa yung ano natin eh. May nagawa yung mga ka-enterchikas. May nagawa ka, Ako, no? wait lang, DJ Kinse. Parang pag ako may nagawa naman, hindi ako gaganta. Di ba kasi pinapakita ng baraha, slay ka pa rin dapat. Ay, ganun pala Sige, dapat. itry natin siya ipag-connect-connecta. Eto, ano yan sa'yo, DJ Kids? I was wrong. Oh, I was wrong. Nung una, slay. Ay, Yeah. una, me at work. Ayan. Siyempre, Oo. parang, ay, pagod na ako. Ganyan, paulit-ulit na lang. Tapos, bigla mo ma-realize, ay,
I was wrong. Tapos papasok, sige, mag-slay na lang ulit tayo. O, di ba? Pasok. Routine Tama ka lang. dyan. Di ba kasi minsan, kahit late ka na, kahit sabog ka na, or kahit down ka na, minsan kailangan mo pa rin mag-slay palagi. Yes. Diba? Kailangan magpatuloy. Diba? Kaya, ano? Oh my God, DJ Rodora! Papalitan na kita. DJ Chin, ilawas mo muna si Rodora X dyan. Wait lang, mamaya na. Hindi pa tayo tapos. Pero anyway, inside joke kasi namin yun, mga ka-enter chikas, okay? Ayan. So, Wait lang kasi. May napapasok kasi ko dito. Ang sinasabi nila ay down, down. Tapos biglang Kasi sinabi mo yun. Kasi nga, syempre, kahit down na down tayo sa buhay. Ayan, mga ka-DJs. Okay. Okay. Oh, Tama Tanan naman. tayo isa pa. Pero tama naman kasi yun. Baka kasi down din yung mga natin ngayon, mga ka-enter chikas natin. Tapos parang nag-worry sila kung magusuot pa ba sila ng ganito. Diba usually kasi, alam mo yun, diba usually kasi nagiging slay pa rin ba kayo kahit parang sobrang lungkot nyo na, lalabas kayo ng bahay. Diba parang minsan gusto pa rin nating makabongga ng suot kahit Syempre naman. sa loob mo umiiyak-iyak ka na, ganyan, diba? Syempre, para pag nakikita tayo ng ibang tao, di nila nakikita, ano kayang pinagkakabala natin sa buhay? Diba? Parang maganda lang, gano'n. Oh my God! Bumunot ka na, DJ Lex. Okay. DJ Lex. Bunot na ulit ako ha. 1, 2, 3. Mini. Mini. I want the middle one. Okay. Already fumbled 2027 is gonna be my year. Yes! Yay! Claim it! Wait lang, kung sa'yo yung 2026, sige sa akin yung 2028. Eh, bakit ayaw nyo sa atin maghati-hati tayong lahat? Hindi! Bakla! Happy Pride Month! Happy Pride Month, Happy Pride Month guys! po. Happy Pride Month, Anyways. Ayun nga, DJ Kids. Sa kanya na yung 2028, akin 2026. Sige, sa'yo na yung 2027. Tapos tumalon na agad si DJ Oh, Chin. sorry. Siyempre, dito. kanya-kanyang claim tayo dito kasi natatabunan di nakikita agad ni Lord. Kaya dapat una-una lang. So ano kami? Dapat hindi pa pwede tayo maghati-hati sa'yo yung June, sa akin yung Hindi, dapat buong year para mas blessed. Pero sinasabi lang nito na, anong nakalagay ulit dyan? Pakibasa. Okay, ang sabi dito, already fumbled 2026, 2027 is gonna be my year. Tara, hindi pa natatapos yung 2026. Pero sa Yes. bagay, ayan na yung sign mo DJ, ayan na yung sign mo mga ka-enter chikas na baka kung hindi para sa'yo ang 2026, ay baka ang 2027 ang para sa'yo. Pero inaangkin na siya kasi inaangkin na siya dito ng ibang DJ So i-claim mo na yan, pakisabi naman. Kanya-kanyang Okay. claim tayo dyan sa comment section. Yan. Nandito, Claim it! Sa akin ang 2028, ganon. Sige, bumunot ka na, DJ Chin. Patingin Wait. ako ng isa pa. bago Wait lang bumunot daw. si DJ Chin, ito May nag-hi nag-comment. ulit. Tama si Alvin yung before. Ayan, before. hello po. Ayan, Hello. shoutout sa'yo, Sir Alvin. Alvin. Welcome sa ating program na Enter Chicas. Chicas. Ayan, sige. Bumunot ka na ngayon, DJ Chin. Feel ko ito na talaga yung bara. kapalaran ko today Parang nakikita ko na siya. Nako! Similar sa kilay niya ngayon. Relate talaga ako, oh my God. Ang nabulot ko ay eto. Kung nakikita niyo man. At siya. Wala sa face yan. Nasa kilay yan. Kasi kilay is life. Yo. Parang ako lang, ka-enter chika. Sige, kung makikita niyo ang kilay ko. Kilayless. Yung kilay niyan mga ka-enter Chicas, hindi masyadong na-blend. Kasi dati siyang blendable. DJ Lex, binlend ko na siya. Na-blend ko na siya. Na-blend na daw. O, Napapansin ko, yung nakikita ko, ay yung nabubulot ko pang slayable. Oo, Isa lang ibig sabihin niya. Kasi slay ako ngayong araw. Kung makikita niyo naman. Tandaan mo, DJ Chin, para to sa mga ka-enter chicas para natin, sa Hindi ka-enter para talaga sa chicas. atin, Akala ko kasi para sa akin. Ayan, sige. Bubunutin ko na yung last, I think. Testing na natin para malaman na natin ang kapalaran ng ating mga ka-enter chicas. Ayan. Ang kapalaran mo ay... Exit! Labas ka na! Ako yung Rodora X! Out. Labas! Exit! Labas ka na, okay? Feel Labas ko ka ako na. yung palalabasin ng mga ka-DJ ko para na-feel ko na. Ay, buti alam mo, DJ Chin. Sige na, alis Siguro na ganito ako. kasi yan, siguro mga ka-enter chicas. Okay. Ano nga ulit yun? Nakalimutan ko na. Di ba Kaya mo yan, makakalimutin DJ talaga si Kinse. DJ, Pero si DJ Kinse talaga makakalimutan. Pero exit, siguro kasi may, di ba nga may, I was wrong.
So, baka kailangan mo na mag-exit. So, baka merong mga scenario or pangyayari ngayon sa buhay mo na yung alam mo yun, yung parang pinag-iisipan mo kung doon ka pa ba or Yung aalis mga ka na. Eto na yung sign mo, oh. Maling Exit ka na. desisyon. Yeah, exit ka Exit na. ka na sa mga pakiramdam mo, ay, maling desisyon to. Okay, exit. Sa mga Oh, wait bad lang. habits, Paano pag exit. tama? Paano pag tama? Eh, di wag ka mag-exit. Oo, stay ka lang. Kaya nga naman, kung ang 2026 mo ay fumbled, so exit. Welcome 2027 and be slayable. Kailangan Diba? slayability Hindi ka pa lagi- rin. Hindi ka laging nakamalungkot sa trabaho mo, lagi lang happy-happy. Yes. Kapag di ka na masaya, makaka-enter chicas, exit na. Yeah, tama yun. Good thing yun na pagka hindi ka na happy, pag hindi na siya nakakabuti sa'yo, you need to go out. Kailangan mo na Yes. Yes. Pag hindi As na simple as nakakatulong. that. Yes. Or hindi kaya naman, ang sinasabi ng exit ay exit from your comfort zone and Yes. try another experience, di Diba ba? baka kasi connected yung I was wrong. Di ba minsan ganun, pagka may mga lugar tayong pinupuntahan, mga experience, minsan nagkakamali tayo. Yes. Di ba? Nagkakamali tayo, pero at the same time, yung connected yun sa sinabi ni DJ Lex na nagkamali ka ngayon, pero baka kasi kailangan mo rin lumabas sa comfort zone mo. Parang hindi ka dapat nandoon lang sa kahon na yan, na Out pinaglalagyan of the mo. box. Yeah. Kasi baka parang hindi mo na masabi na I don't wanna do this anymore kasi hindi mo naman siya gusto. Okay. Pero, gets naman namin kasi mahirap din talaga yung sitwasyon ngayon, di ba? Kasi, alam mo yun, kahit hindi mo gusto yung work, kasi kailangan mo ng pera, di ba? Tsaga-tsaga Pera lang is life. dapat. Oo. Pero minsan kasi mahirap din talagang sabihin eh. Mahirap din sabihin na magtsaga ka lang, ganyan. Kasi, hindi naman lahat ng tao kailangan, handang marinig yung mga ganong bagay or nakaka-help sa kanila. Pero kung ikaw, may kakayahan ka naman, o di ba? Mag-exit Why ka na, not? di ba? Yes. Expand your comfort zone. Ganon. Dahil mas- Ituturo ng professor namin before, nung grade 12 kami. Tatandaan ko pa talaga. Like, kung hindi mo siya maalisan, lakihan mo yung comfort zone mo. Totoo, DJ 15. Ayan, di ba totoo? Tapos, gusto ko bang bumunot ng isa bago tayo mag-exit? Like, last na. Okay, ito. Sige, bunot tayo ngayon. Ang nabunot ko ay... Ano, Ito yung dry season, pati wallet nyo. Ayan, pati wallet ko tuyo. Tuyo. Ayan, baka kasi talagang, 'di ba? I don't wanna do this anymore kasi nga wala naman eh. I mean yung pera, 'di ba? Baka connected dun sa trabaho, 'di ba? Yes. Kaya nga, Kaya, girl, our mga ka-enter chicas, simulan mo na umalis sa comfort zone mo at para hindi na maging tuyo ang wallet mo para sa'yo na ang 2027 and stay slayable. Baka ito ang para sa inyo, ka-enter chicas. Grabe yung Tama connectivity ng ating mga oo, cards parang na yan, about siya sa work, comfort zone, 'di ba? Parang parang may sinasabi talaga siya. Like doon connected nagigets niyo ba? Kasi parang about siya sa pag-alis mo nga sa comfort zone na kung nasan ka man ngayon. O ano? Saan? Sino, bakit, sa paano, para? Ayun, pero anyway, nagigets yun naman, di ba mga ka-enter chicas yung tinutukoy namin dito. Sana nakatulong kami. Yes. Diba? Last bunot para Okay, sa bunot akin. muna. Sige, last Ako, one. last. I'm begging, don't go, baby! Pero kailangan na namin gumo. Ayan. So, magbabalik, okay? Ayan. Ano kaya, Ayan DJ na 15? naman talaga. Ayan. Ngayong araw po ay... nag-loading si DJ 15 talaga, no? Ayan, ngayong alam na natin ang kapalaran sa araw na ito, magbabalik ang programang Hahanap-hanapin mo tuwing 1:00 ng hapon pagkatapos lamang ng ilang mga palatastas. Ng araw, may ngiti ang isa't isa. May baong pag-ibig, may dalang sigla. Hindi ka nag-isa. Birthday man ni kuya o office merienda, hindi hadlang ang oras, san ka man ay malapit ka. Magsalo-salo na sa bawat
may dalang alaala. Ang bawat Pilipino, tayo ay magsama-sama. Tara't magkita-kita, halina't magsama-sama. Tawahin ang buong barkada at mag-Angel's Pizza. Abot sa langit ang ngiti, abot sa langit ang saya. Basta't kasama ang pamilya at mag-Angel's Pizza. Man, kita mo bang nakikita ko? Oo nga, kitang-kita. Ganado kaya malusog, Kitang-kita. timbang ay mabigat. Mula patok hanggang pikit. Kitang-kita. P-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing. May kontrabaho formula pa. Kitang-kita. Ang pangarap ng pamilya. Sa P-Make Premium, kitang-kita ang galing. This song is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing. Laging hirap mag-start at palyado ang sasakyan? Aba, huwag na magtiis. MXR Long Last Battery ang sagot dyan, kaibigan. Narito na ang MXR Long Last Battery. Gawang Malaysia ito na may mataas na cold cranking amps na umaabot sa 936 CCA at mas mataas na ampere hour capacity kumpara sa iba para sa mas matagal na biyahe. Kayang-kaya kadalhin ng MXR Long Last Battery sa malalayong lugar. Mayroon ding MXR Premium Auto Care and Performance tulad ng engine oil na US formulated. Siguradong alaga ang makina ng sasakyan mo dito. Kumpleto sa spark plugs, filters, scratch remover wax, brake pads, busina at marami pang iba. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Bisitahin na ang pinakamalapit na MXR dealer sa inyong lugar. Mabibili na din sa Shopee at Lazada. MXR Long Last Battery and MXR Auto Performance. Rev up your ride, pamper your drive. Tayo'y lagi nang sisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Kapag hinahabol ang pangarap, di kumukurap. Kahit mahirap, tatap-tatapan ang tunay. Tatap-tatapan ang Ginebra. Drink responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Ayan, nagbabalik po ang Enter Chicas. Ang oras ngayong hapon ay 1:43 p.m. Ang oras na yan ay handog sa inyo ng Angel's Pizza, the home of original creamy spinach pizza, ang pizza ng mga mababaiin. Ayan, welcome naman natin ang ating mga DJs. Ayan, DJ Lai and DJ Lana, okay? So, magpakilala naman kayo mga DJs natin. Medyo loading talaga si... Oo nga. Sa araw na to. Ayan, ako po si DJ Lana, ang lagi niyong kasama sa chika at sa kwentong puno ng saya. Ako naman si DJ Lai, ang DJ na hindi nagli-like kasi don't tell a lie. Di talaga, parang di sure, di ba? Di talaga nagdatal ng live. Yes! Kamusta naman kayo mga ka-DJs? DJ! Kamusta naman kayo? Ulit lang. DJ Lex, parang ano? Parang Wait lang, parang sinasabotahin mo na ako dito, ha? Kaya nga, wait lang mga ka-enter chicas. Pero tuloy lang tayo mga DJ. Kamusta naman kayo yung araw nyo ngayon? Actually, DJ Kinsewe, parang kanina okay pa siya, parang ngayon hindi na eh. Kasi nawala ako sa frame. Pero, DJ Kinse, anong gagawin ko dito? Sinasabi ko sa'yo. Pero kasi di ba mga, nga ulit yun? Pero, grabe nag-loading. DJ, talaga wala ako sa frame, DJ Kinse. Ayan, okay na ba? Masaya ka na, DJ? Ayan. Masaya ka na. Bakit kasi pipigla ka? May sumabutahe sa inyong programa. Okay, sino yon? Sino ang sumabutahe? Wala namang iba, di ba? Kaya nga Ang napakakulit nating DJ, si DJ Lex. Parang gusto niya pa ulit eh. Mamaya sila. Mamaya ka na. DJ, mamaya ka, DJ.
By the way, nakamusta ko na ba kayo Yes, talaga? DJ, nagsabi na ako, di ba? Pakisabihin naman ating mga ka-enter chikas na manood na sila sa atin. Mga ka-DJs. Go, DJ Lana. Ayan, mga ka-enter chika, subaybayan niyo po kami lagi sa aming palabas, sa aming programa, sa Facebook at sa radyo natin na Radyo. Radyo Bandera. Yan, 90.3 FM Central. Grabe guys, kanina super energetic. Kayo naman medyo may pagkasabaw tayo Anong kinain nyo? Anong kinain nyo mga DJ? Sabaw, literal na sabaw. Literal na mga sabaw talaga, no? Sige. Anong masasabi nyo kanina sa kapalaran? Tinamaan ba kayo ng kapalaran, mga DJs? Siguro sa sa work, di ba kasi lagi pagpapasok tayo sa umaga sa ating intern. Kaya nga tayo pinag-zumba ni Ma'am eh. Oo, kanina, nag-zumba kami. At ayun, naging energetic naman kami. Pero pagkatapos nun, nakakaantok. Oo nga. Ayun na naman talaga Pero sila. grabe yung nun, DJ Kinsen. Sobrang parang nakaka-energy. Nakaka-boost pala na. Nakaka-boost siya ng energy. Ay, sabaw talaga. Puro tao Ikaw na na. sabaw. So, ayun na nga, DJ. Ay, ikaw naman, DJ Kinse. Kamusta naman ang iyong weekend? Ayun, nanood kami ng kaibigan ko sa Bulacta Theater. Ayun, ini-invite. Meron silang mga show, follow nyo po sila sa kanilang page. Like, stage reading kasi yung napanood namin, yung Lukop, 4 Cantos, and then yung isang gabi. Ayan. Pwede nyo silang i-search. Makinig kayo sa akin mga importante to, okay? Theater, nag-aano sila ng mga theater dito sa Malolos. Importante siya, 'di ba? Kasi arts 'yun 'di ba? Art student tayo, guys. So, Oo nga naman. umayos kayo, Kasi, tignan nyo naman yung dalawang Tangkalikin ang sariling atin. Tama yan. Ganun. Kaya, follow nyo yung Bulacta Theater. Yan. Kasi doon kami nanood ng play. Yun yung weekends ko nanood ng play. Nakita ko nga yan sa story mo sa IG. Yes. Pati yung sa Tula kay Kuya Melvin. Yan. Shout out sa inyo, guys. Shout out po. Ayan. Shoutout sa inyo, guys. Ewan ko talaga sa inyong dalawa. Parang, meron na naman kasi mga papansin sa gilid talaga namin eh. Sana talaga mapakita namin. Bigla kong iharap yung camera sa kanila para makita nyo, diba? May nagmamahoy dito sa sa harap. DJ Chin, wala pa yung segment 3, ganyan na siya eh. Si DJ Chin Oo. ba yan kasama natin? Oo eh. Mga ex. Parang si Rodora X yung naiwan sa baba si DJ Chin. Parang naiwan sa bahay nila, diba? Kaya nga. Siya ni Rodora ex ngayon. No? Pero anyway, so, bago tayo magtatawa-tawa dito, ang topic kasi natin today ay tinanong natin ang mga kabataan na ng mga nag-aaral kung ano bang mas prefer nila, 'di ba? Kung ang prefer ba nila ay PPT. joke lang. Kung prefer ba nila ay mga Canva yung ngayon sa pagtuturo ngayon, ano mas prefer nila? Yung traditional ba na dati, yung Manila paper, 'di ba? Yung parang lahat ng alam niyo yun, lahat ng buong blackboard may Manila paper tapos kailangan mo siyang isulat. Sinusulat ng chalk. Oo, yung ba yung prefer nila or mas prefer nila yung sa ngayong mga PPT ngayon, yung sa Canva, yan sa PowerPoint. So ngayon, alamin na ngayon natin kung ano yung mas gusto ng ating mga kabataan. Ayan, una na ngayon si Monica. Pakinggan natin si Monica. Si Monica ay isang journalism student sa Bulacan State University. So, para sa akin, mas mainam pa rin ang gamitin yung Manila books, Manila paper, yung mga libro, yung mga traditional. Kasi for somehow, nakakapag-focus tayo na kapag libro ginagamit natin, na-highlight natin, nababasa natin, hindi siya yung, okay, sige, isasend naman ni ma'am, screenshot na lang natin. Tapos, let's just be honest, nung gumagamit tayo ng mga PowerPoint presentation, especially in high school and college, pag in-screenshot natin, madalang na balikan natin yon kasi in some point, parang nakakatamad eh. Parang, babasahin ko na naman lahat to. Not unlike na gumagamit tayo ng books or may Manila paper, tas ila-lecture natin, nakukuha natin yung
points or way na nagsusulat tayo, take down notes tayo, mas tumatatak yun sa isip natin, which is effective sa mga estudyante. Me, as someone na elementary to junior high school, mahilig mag-lecture, talagang wala kaming ginamit kung hindi talaga Manila papers, textbook. Talagang lumaki ako na kabisaduhin, madali siyang kabisaduhin. Ngayong college, napansin ko din na sa sarili ko, shit, tumamad ako. Ano na to? Parang hindi ko alam, hindi ko to ma-recall. Kasi may parts sa utak natin na mas naaalala natin kapag sinusulat natin, mas naaalala natin pag physically na-highlight natin, hindi yung nasa digital lang siya. So for me, yes, mas effective pa rin yung traditional way na gumagamit tayo ng mga textbooks, ng Manila paper for visual aids and learnings. Ayan mga DJs, narinig natin ngayon yung sinabi ni Monica. Para sa kanya, ang mas gusto niya ay traditional way of teaching kung saan ang ginagamit ay yung Manila paper. Pero kayo, kung tatanungin kayo mga DJs, kailan ba sa inyo, kailan nag-start yung hindi na Manila paper yung ginagamit? Akin senior high. Kasi 'di ba nagkaroon siya ng pandemic. Parang doon nag-start yun na parang di na gumagamit ng Manila paper, ganyan. Parang naging PDF na lang talaga yung usually na ginagamit or Canva pagka sa school, ganyan. Ikaw naman, DJ Lana. Sa akin naman, merong mga teacher ako na gumagamit pa sila ng traditional noong high school ako or mga grade 9. Yeah, grade 9 or grade 8. Pero, yung iba, meron na silang PPT eh. Meron ng PPT, meron na. ganyan. Pero, konti na lang yung gumagamit ng traditional na may Manila paper. May naalala nga ako nung grade 8 ako, pinagawa kami ng pinag-report kami. Tapos, kailangan namin, naka-Manila paper. Nagtaka ako, bakit kailangan namin ng Manila paper? I mean, doon namin gawin yung report namin. PPT siya naman nagtuturo. So, nagtaka ako, bakit? Yung pala, kukunin niya yung sa amin para meron siyang ipangturo na naka-Manila paper. Parang gagawin niya ng materials. Ganun pa na. Sa akin, nung last na ko, ganun din sa'yo, same lang, parang grade 9, ganyan siya. Pero, paano ba? Nag-stop kasi yun Mostly kasi nakikita ko na lang mga laptop, may mga dala yung mga teacher ng ganon. Diba? Naka-PPT na. Unlike talaga sa usually, nakasanayan natin ng mga elementary tayo na kasi lang. Sinusulat nila yung lecture sa board, ganyan. Oo. Mga LM lang yun. Pero Tapos, sige, DJ Kids. yung sa amin naman nun, kahit nung grade 10 kami, kasi meron kaming subject na digital animation. Kumbaga subject na yun, talagang mga hindi na siya naka-PowerPoint may tigi-tigisa kasi kaming desktop, tapos nandun na yung mga lectures. Kumbaga before, nung high school, kahit na traditional siya, na pinagle-lecture pa rin kami, kahit yung research nun, kailangan mo siyang sulatin, 64 na anong tawag doon? Pages. 64 yung ng PowerPoint. Grabe naman yan, DJ Kids. I swear, kanong kadami talaga. Like, ang ganda din kasi nung point ni Monica, 'di ba? Ang sabi niya kasi is, kaya niya mas prefer yung traditional dahil sa traditional kasi pinagle-lecture pa tayo. Kumbaga, nare-retain pa sa utak natin yung mga sinusulat natin. Unlike pagka ngayon, unlike sa mga PPT, picturean ko na lang to, screenshot ko na lang to, then Paste basahin na lang, ko. ganyan. 'Di ba? Pero mamaya-maya, wala na. Sige, sabihin natin, kailan kayo nag-o-open ng ini-screenshot nyo? 'Di ba pagka malapit na yung quiz? Pag malapit na yung exam, ganyan lang. 5 minutes na. So parang para kay Monica, medyo agreeable. Nag-a-agree din ako sa kanya na talagang mahirap mag-lecture kasi ang sakit talaga niya sa kamay. Alam nyo yan. Sobrang Kasi, sakit niya. diba, Alam mo yung papasok ka ng classroom, tapos buong board, merong nakalagay na Manila paper, like, lecture nyo to. Unang, naalala ko nun, math namin, grade 8 ako. Unang araw, lecture agad. May numbering pa yan sa taas ng Manila paper. Diba? So, pero, which is good thing siya, diba? Sabi niya kasi ngayon daw college siya, parang nagagano na siya, 'di ba? Parang pumupurol na yung utak mo kasi nga syempre parang hindi ka na parang ka lang, basa ka lang ng basa, tapos
wala, hanggang doon lang. Lalo, paano kung hindi ka pala doon yung way mo natututo? Paano kung yung way mo na pala ng pagkatuto is dapat tinitake down notes mo, sinusulat mo, ganyan. Totoo, DJ Kids. Minsan nadidistract ka pa magti-TikTok, scroll sa FB, Diba pagka... sabi mo, ay, magre-review ako, magbabasa ako. Pero maya-maya, nandun ka na sa Facebook, Oo. TikTok, ganyan, nagsuscroll ka na. So, meron din talaga siyang distractions, kumbaga. Ayan. Kaya ngayon, pakinggan naman natin ngayon si Althea. Ano namang take niya dito sa ating questions? Siya ba ay traditional or sa modern? Ayan, wait lang. Bilang estudyante, mas okay po sa akin ang PowerPoint Canva kaysa sa Manila paper. Kasi po sa PowerPoint Canva, pwede ka po maglagay ng picture, topics, example, or even question. Tapos, kapag naman po sa Manila paper, kailangan niya po magsulat, mag-provide ng mga material, katulad po ng Manila paper, marker, at tsaka iba pa po. Yun lamang. Ayan. Ayan mga ka-DJs, nagigets ko yung point ni Althea, okay? Para naman kasi sa kanya, mas convenient na yung digital. Kasi syempre, kailangan i-search mo lang ngayon, one click away lang lahat. Not totally, pero alam mo naman, bagets nyo naman na, isang search ako dito ng picture na ganito, lagay ko siya dito. Kasi sa Copy-paste na lang oo, talaga. kasi di ba pagka Manila paper, meron nga gagastos ka pa ng Manila paper, ng pentel pen, ng mga pangulay-ngulay, Oo. yung mga ano, At ano siya, ano siya ng time natin. Nakaka-save siya ng time natin kasi kunwari, send na lang ng prof natin or ng teacher yung PPT, Parang tas, instant na, oo. nandun na siya. Unlike sa karerahan pa yan eh. Karerahan, tapos kapag nasagi ka pa na, tutusukin kita naman. Hindi talaga. At pag di ka pa natapos, Wala na, di ka uuwi. so convenient Hindi ka din uuwi. talaga. Good point dun sa part na sinesend na lang natin ng mga props, di ba? Mm. Tama naman kasi may parang kahit na nasa bahay tayo, parang naging din talaga siya, di ba? Kasi parang naging step din siya, kasi nga, nasan na ba tayo ngayon? So, good, ano nga yung sinasabi ko, parang nawala ako At saka makaka-recall ka pa, may scroll mo siya, mababalik-balikan mo Oo. siya talaga. Unlike sa Manila paper kasi, kunwari, tapos na yung nato, ititiklop na yun eh. Tatapon Kung na yun. baga, pag hindi mo natapos, bahala ka eh. Unlike sa talaga eh, ma-scroll, oo. Ang tanong, binabalikan mo ba? Hindi. Yung PPT mo. naman babalikan Walang yan. ganon. So, sunod naman natin ngayon si Yara. Tingnan natin kung ano naman yung para sa kanya. Bilang estudyante, mas okay po sa akin. Ayan, mali ako. Mali. Hindi yun. Wait lang. So, sige, continue natin. Tama rin kasi talaga na ako, personally, minsan gusto ko rin talaga kasi ng Canva. Kasi, parang doon, di ba may mga presentations na doon. Kumbaga, as a student na maraming ginagawa, meron ka Ilalagay na... mo. Nabivisualize mo siya. Nabivisualize mo na din siya. Tapos, kumbaga, madali lang siya. Kaso nga lang, sa sobrang dali nga lang, minsan, Nakakatamaran na. oo, nakakatamaran na, di ba? Minsan, iayusin mo lang yung PPT, ganon. Tulog na yan pagdating. Di ba? Hindi na mag-scroll yan. Pero, yung sa sinasabi naman din kasi ni Monica, yung a good point sila pareho. Depende kung ano yung mo eh. Yung gusto mo at Kung saan ka nasanay, Oo. kung saan ka nasanay, doon ka. Kung saan ka nasanay. Kaya parang depende rin talaga. Pero pakinggan natin ngayon si Yara kung ano yung take niya dito. Ayan. Mga ka-enter chicas. Ano kayang take ni Yara? Para sa akin, mas gusto ko ang modern learning na gumagamit ng projector dahil mas malinaw at mas madaling maintindihan ang mga aralin. Sa pamamagitan ng projector, maaaring magpakita ang guro ng mga larawan, video at presentation na nakakatulong upang mas madaling maunawaan ang paksa. Ayan mga DJs, na nyo ba na pareho sila ni Althea ng point na mas gusto nila pareho yung paggamit ngayon ng mga presentations, PowerPoint, Canva. Kasi natatandaan nyo yung part na nag-e-exam kayo tapos may picture or may sinasagutan kayo sa textbook tapos may picture siya. Kasi hindi mo siya makita, hindi mo siya yung mga black Gets and white. mo. May mga ink pa na tumalon, di ba? Oo, tama. Napupudol yung picture
at di mo siya naiintindihan ng maayos. Ayun, yun kasi yung pagka naman pagka naman mga Manila paper, pwede Wala ka ka- maglagay ng picture doon, pero kasi minsan malabo. So parang all Pwede in, mo naman i-drawing kaso pangatan doon. all in one na talaga. Depende yan. Oo, depende talaga siya. Magaling ka mag-drawing, drawing mo na. Why lang not, yan, di ba? diba? Kasi dati ako pinagsusulat ako sa Manila paper. Eh, di nag-drawing ako. Tsaya hindi naintindihan ng mga klase ko yung drawing ko. So, ibig sabihin niya maganda yung sulat mo, BJ. Yes. Ayun. Dati yon, ngayon di ko na alam. Pero ayan, pakinggan naman natin ngayon si Riza, kung ano yung take niya dito. Ayan, anong take kaya ni Riza? So, honestly, when we are talking about these things, sa tingin ko is mas effective nowadays is yung UPC, Canvas. Especially, alam naman natin yung mga learners natin ngayon is exposed sila sa technology, 'di ba? So, mas lalo silang natututo when they are seeing visual. So, most of them are visual learners. But on the other hand, kung isipin natin, hindi pa rin dapat natin baliwalain yung traditional materials. Why? Kasi some of the learners still needs that type of materials, like mga printed materials, mas natututo sila sa ganun. So, pagkapag-uusapan natin yung student, magkakaiba sila, diverse din talaga sila. May iba't ibang way sila kung paano sila matututo. So, when we are talking effective, depende yun sa ating mga teacher. For example, as a math teacher, mas gusto ko gumagamit ako ng board kasi masusundan nila yung process while I'm writing a chalk on the board. But on the other hand, as an English teacher, yung mga iba, mas gusto nila yung PowerPoint kasi mas mabilis yung turo and mas gusto din ng student na na-visualize nila kung ano ba yung sinasabi ng English teachers na yun. So, depende sa mga teachers kung paano nila i-utilize yung mga materials, since as student, kung paano nila yun. Kung ano yung mas effective sa kanila. Kasi sa skills, of course, maraming discussion. But when they printed out their reviewers, mas nakakapag-focus sila. So, ayun, ang conclusion is depende on how it will use. Tama naman ang sinabi ni Riza, di ba mga DJ, na depende rin talaga sa estudyante. Yes, it's a good thing pagka digital. Kasi sino bang hindi may gusto ng digital, 'di ba? Pero may mga estudyante na gaya nila Monica na gusto yung traditional. Like kayo ba? Anong sabi nyo kanina, mga DJ, ano yung mas prefer nyong dalawa? Ako, DJ, gusto ko yung Manila paper. Yes. Ako din, kung ako tatanungin, gusto ko din ng Manila paper or yung traditional nga. Kasi, hindi naman sa visual. Hindi, iba kasi talaga kapag nagsusulat ka mas naaalala mo memorize mo siya at tumatatak sa isip mo kung yung mga sinusulat mo, di ba? Oo. Like, pag nakita mo siya, nabasa mo lang, ganyan. Wala na, makakalimutan mo na. Unlike sa kahit matagal mo na yan sinulat, isang scroll or lipat mo lang ng notebook mo is, maalala mo na siya agad, diba? Unlike sa I don't know. Bakit biglang I don't know? Pero tama yun kasi, 'di ba? Tama naman talaga yung sinasabi nilang lahat. Kasi dito sa mga ka-Enter Chicas, wala ditong tama o mali. Yes. Parang pre-present namin sa inyo yung saloobin ng bayan, yung prefer ng taong bayan. Hindi kami dito yung bias na okay kasi ito yung mas okay, ito yung mas hindi. So, dapat ito ka, dapat ito. Ito, which is, dito kasi good thing lagi yung second segment natin na parang pine-present natin sa kanila yung ideas, yung sinasabi ng tao, kung ano ba yung mas prefer nila, kaysa naman sa nagsasabi tayo na, hindi, mas good thing yung traditional. So, it's Ikaw really... naman, DJ 15, kung bigla akong papipiliin binalik sa ka. akin. Pero, Oo nga, DJ, puro kami Oo nga, no. Pero kasi yun, gusto ko rin kasi na, gusto ko ng half ako, parang katulad ni Riza, na parang gusto ko rin ng traditional at the same time gusto ko rin ng digital. Depende. Pero mas gusto ko talaga nakakita ng visual. Ayun ako as a learner. Gusto ko may visual. Kasi kahit nagsasalita ka sa harapan ko, kung wala akong nakikita, di ba alam niyo mga prof, teacher, nagsusulat sila sa board, pag hindi ko yung nakita, para kang bulalang. Ganon. Para kang insekto na nagsasalita sa akin. Dapat may nakita akong visual. So, di ba, depende tayo kung paano tayo matuto. So, nakadepende kung ang trip ng bata o mas natututo yung bata sa traditional ba, sa pagsusulat. Pero gusto ko nagtitake down notes. Gusto ko yung may lecture kasi nga, dun ko mas feel ko tama yung katulad ni Monica na mas nare-retain sa akin, na mas nasa akin pa yung idea. Pero kasi pagka kasi digital, yes,
convenient siya para sa atin kasi hindi mo na kailangan sulatin. One click ka lang, search ka lang ng template. Hindi ka ng na picture. makikipagkarerahan. Yes, meron ka pwede mo siyang i-screenshot and then boom. Pero nag-retain ba sa'yo? Depende. 'Di ba? Ayan. Kaya dito kailangan na nating putulan kasi kayo mga ka-Enter Chicas, pwede nyong i-comment sa baba kung ano mas prefer nyo ba ng way of teaching. Ayan. So, magbabalik po ang Enter Chicas after lamang po ng mga ilang palatastas. Pagsikat ng araw, may ngiti ang isa't isa. May baong pag-ibig, may dalang sigla. Hindi ka nag-isa. Birthday man ni kuya o office merienda, hindi hadlang ang oras, san ka man ay malapit ka. Magsalo-salo na. Sa bawat kagat may dalang alaala. Ang bawat Pilipino, tayo ay magsama-sama. Tara na't magkita-kita, halina't magsama-sama. Tawagin ang buong barkada at mag-Angel's Pizza. Abot sa langit ang ngiti, abot sa langit ang saya. Basta kasama ang pamilya at mag-Angel's Pizza. Man, kita mo bang nakikita ko? Oo nga, kitang-kita. Ganado kaya malusog, Kitang-kita. timbang ay mabigat. Mula patok hanggang pikit. Kitang-kita. B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing. May kontrabaho formula pa. Kitang-kita. Ang pangarap ng pamilya. Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing. This song is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing. Laging hirap mag-start at palyado ang sasakyan? Aba, huwag na magtiis. MXR Long Last Battery ang sagot dyan, kaibigan. Narito na ang MXR Long Last Battery. Gawang Malaysia ito na may mataas na cold cranking amps na umaabot sa 936 CCA at mas mataas na ampere hour capacity kumpara sa iba para sa mas matagal na biyahe. Kayang-kaya kadalhin ng MXR Long Last Battery sa malalayong lugar. Mayroon ding MXR Premium Auto Care and Performance tulad ng engine oil na US formulated. Siguradong alaga ang makina ng sasakyan mo dito. Kumpleto sa spark plugs, filters, scratch remover wax, brake pads, busina at marami pang iba. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Bisitahin na ang pinakamalapit na MXR dealer sa inyong lugar. Mabibili na din sa Shopee at Lazada. MXR Long Last Battery and MXR Auto Performance. Rev up your ride, pamper your drive. Tayo'y lagi niyang sisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Pag hinahabol ang pangarap, di kumukurap kahit mahirap. Drink responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra, San Miguel. Drink responsibly. Ayan, muling nagbabalik ang Enter Chicas. Kasama ulit natin si DJ Lex and DJ Ching. Hatid sa atin, at hatid ng mga palaba, hatid sa atin yan ng Angel's Pizza, ang pizza ng mga mapabait. Hello, mga ka-DJs. Lagi na lang talaga akong sabog pagka bumabalik tayo, di ba? Parang sabog ako palagi, ang inyong DJ. Sorry na. Okay lang yan. Okay lang yan, DJ Kinse. Ayun na naman sila. Kanina parang ganun yung energy, no? Tapos eto na naman po tayo. Makakasama ko na naman ang mga hyper na DJ dito sa Radyo Bandera. Yun. Nako, DJ Kids, excited na excited ako sa episode natin ngayon. Totoo, favorite ko din yan. Siyempre, ano kayang bagong
istorya ang ating mapapakinggan mapapakinggan kay DJ Kinsen. Ako, ayan, maraming salamat para sa mga nagsusulat sa atin ng storya, no, DJ Kinsen. Yeah, At tama. patuloy lang po kayong magsulat at babasahin po namin yan. Pwede kayo mag-drop ng emails or message us sa Facebook page natin. Directly. Yes. Send nyo na kasi baka story nyo na yung sunod naming mabasa. Ayan. Ito na nga at umpisahan na natin ang pinaka-relatable na segment ng bayan, ang usaping buhay-buhay. So, handa na ba kayong marinig ang kwento? Kasi parang kanina pa Gina G tong dalawa na to eh. Like, magi-start pa lang talaga, Gina na talaga silang marinig ang kwento ng ating sunod na sender. So, mag-hi lang ako kila Chelsea, kila Elise, and then Aya. Ayan, hi sa inyo. May kulang. Kasi panlima na natin to, di ba? May kulang. Naku, hala. Nakalimutan na. Kalimutan na. Ayan, Basta sa mga- ayan, mga nagsulat, no? Hello. Ayan, bago pa tayo mapunta sa kung saan-saan, mainam na at basahin na natin ang istorya ni Sino Kaya Siya. Ayan. Simulan mo na yan, DJ Kinse. Tama ka dyan. Simulan na natin ang pagbabasa ng istorya ng ating sender ngayong hapon. Dear DJs, tawagin nyo na lang akong sa pangalang Maria. Hindi ko po tunay na pangalan, DJ. Mayroon po akong boyfriend. Ang pangalan niya ay Adam. 5 taon na kaming magkasintahan at masasabi kong marami na kaming pinagdaanan simula pa noong high school. Siya ang naging unang taong tumanggap, umunawa at nanatili sa buhay ko sa mga panahong masayaman o mahirap kaming dalawa. Kung hindi nyo natatanong, DJs, high school lover kami ni Adam. Napakaalaga ni Adam sa akin, DJ. Madalas niya akong ipagluto ng mga paborito kong pagkain gaya ng adobong pusit, carbonara, menudo at marami pang iba. Kahit simpleng bagay lang iyon para sa akin, ay malaking pagpapakita na iyon ng pagmamahal, DJ. Hatid sundo niya rin ako tuwing may kailangan akong puntahan para masigurado niyang ligtas ako. Pero DJs, dumating sa buhay ko ang panahon na hindi ako naging maayos. May mga personal akong pinagdadaanan na hindi ko alam kung paano haharapin. Madalas akong umiiyak ng walang malinaw na dahilan. Pakiramdam ko noon ay pagod na pagod ako sa lahat ng bagay. Sa mga panahong iyon, si Adam ang laging nasa tabi ko. Hindi niya ako iniwan kahit nahihirapan na rin siyang intindihin ang sitwasyon ko. Sinamahan niya ako sa bawat pagluha at bawat pagod. Dinala pa niya ako noon sa Sagada para kahit papaano ay makapagpahinga at makalimot sa mga problemang bumabagabag sa akin. At hindi lang naman siya ang nagmahal sa aming dalawa at nagsakripisyo sa relasyon namin, DJs. Nang maospital ang mama niya at kailangan niyang magbantay sa ospital, hindi ko rin siya iniwan. Sinamahan ko siya sa pag-aalaga sa kanyang mama at ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para maramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban niya sa buhay. Ngunit dahil sa hindi magandang kalagayan ng isip at damdamin ko noon, DJ, naging madalas ang pakikipaghiwalay ko kay Adam. Sa tuwing nasasaktan ako o nalilito, agad kong sinasabi na makapag-break na lang kami. Para sa akin noon, dala lang iyon ng emosyon at akala ko maiintindihan niya. Pero habang tumatagal, DJ, dumating ang puntong naniwala na siya at sineryoso ako sa bawat pakikipaghiwalay ko. Sa bawat paghiwalay namin, DJ, nagkakaroon siya ng pagkakataong makipag-usap sa ibang babae. Isa sa mga babaeng iyon ang naging malaking problema namin sa aming relasyon ngayon. Habang hindi kami maayos ni Adam, naging malapit sila sa isa't isa. Kalaunan, nagkabalikan kaming dalawa ni Adam at pinili naming ayusin ang relasyon namin. Ngunit nalaman ko na ang babaeng nakausap niya noon ay nabuntis ng kanyang ex-boyfriend. Akala ko pagkatapos noon, DJ, ay tuluyan na siyang mawawala sa buhay namin at matatapos na ang lahat. Pero hanggang ngayon, DJs, hindi pa rin siya tumitigil. Madalas pa rin siyang mag-reply sa mga my day ni Adam. Minsan pa nga'y sinabi niyang
Sabihin mo kay Maria, miss na kita. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko yon tatanggapin, DJ. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa rin niyang magparamdam kahit maayos na kami ni Adam at mayroon na rin siyang sariling pamilya at anak na dapat niyang pagtuunan ng pansin. Mas lalo lang akong nagulat nang malaman kong gusto pa niyang kuning ninong si Adam sa anak niya. Pakiramdam ko ay hindi niya ako nirerespeto o ang relasyon namin, DJ. At patuloy siyang naghahanap ng paraan para manatiling konektado kay Adam. DJs, hindi ko naman gusto maging masama ang tingin ko sa kanya, pero bilang isang babae, nasasaktan ako at naiilang sa mga ginagawa niya. Hindi ko alam kung tama bang kausapin ko siya ng direkta o hayaan na lang. DJs, ano po ba ang dapat kong gawin sa isang taong ayaw pa ring tumigil kahit mayroon na siyang sariling pamilya at kahit alam niya nang may relasyon na ang taong patuloy niyang ginugulo at kinakausap? Grabe, mga DJs, 'di ba? Ang grabe, parang hindi ko alam kung paano agad magre-react kay Maria sa nangyayari sa kanya ngayon. Kasi okay, go DJ Chin. The floor is yours. Totoo, DJ 15, parang wala din akong ma-react. Parang naglo-loading pa rin ako sa nangyayari sa buhay niya. Kasi, 'di ba, imaginein mo. Pero bakit pa kasi may mga gets ko kasi nagigets ko yung point. Kasi iniisip ko yung point ni Adam, ni Maria. Pero yung babae, hindi ko siya gets. Okay? Totoo, di ko rin siya maintindihan bakit ganun siyang klaseng babae. Kasi parang nababasa ko lang siya sa Wattpad. Nababasa ko lang siya sa TikTok. Yung mga ganitong uri ng kwento na yung ex, or hindi naman siya ex, diba? Ex-fling. Ex-fling na nakausap, tapos biglang may bago na, or may girlfriend na yung lalaki, pero aanuin pa rin niya as ninong. Ano ka, te? Totoo. Wala ka sa fiction. Okay, live the reality already. Hindi niya binibigyan ng respeto si Maria. Oo. Alam mo, DJ Kinse at DJ Chin, nung una kong marinig yung storya, medyo kakaiba nga na para bang hindi nangyayari sa totoong buhay. Na, sa tingin mo, no, baka hindi pa nakaka-move on sa ex-fling kasi base nga, nagulat siya na bigla siyang jointians. Totoo. Habang sila pa ni Adam, or ex-fling ni Adam. So, para sa akin, hindi na para pa kunin mong ninong si Adam, no? Kasi, anong reason? Anong rason mo? Bakit kailangan mo pa siyang kunin? yes, at saka parang, ano na yun, very... Unethical. Unethical. Oo, una sa lahat, mag-move on ka na, no? Kung sino man yung ex-fling ni Adam, mag-move on ka na para maging maging marespeto kang tao para din kay Maria at kay Adam. So, ayan. Pero, going back dun sa kwento talaga ni Maria, sweet talaga sila ni Adam, like perfect couple, pero High school lovers talaga sila. Talaga namang ginagawa din talaga ni Adam para sa kanya. Kaso nga lang kasi, may mga dumadating talaga na sabi tao nga nila, na sisira ng relasyon nyo, pero hindi sila nagpasira. Sabi nga nila, no, kapag kayo talaga. Kahit, At saka, nagkabalikan sila, naghiwalay na pala sila, tapos bigla sila nagkabalikan. oo, bakit kasi ganyan ka, DJ Chi, na para ganito mga DJs, kasi 'di ba ang sa kwento natin, tingnan natin both side yung story, like wag lang tayo mag-judge agad sa conclusion. Ayan, 'di ba kasi sa story natin, good thing silang dalawa. Sinabi ni Maria kung ano yung mga napagdaanan nila, mga ginawa ni Adam for her at ginawa niya for Adam. Kaso nga lang dumating sa puntong yung breaking point ni Maria is nangyari kung saan hindi niya napigilan. Ito yung nagiging reason niya ni Maria na makipaghiwalay kay Adam. Bakit ba kasi ganun tayo, Bakit natin binibitawan yung mga taong handang gawin yung lahat para sa atin? Kasi parang pagka lahat, alam niyo yun, pag everything is become hard na, binibitawan natin yung taong alam nating mag-i-stay. Kasi bakit kaya ganun? Meron kaya kayong sagot doon? Kasi gusto ko rin malaman Kasi parang
Pero nagigets ko rin naman yung mga point kasi nga, hindi ka nga okay eh, hindi nga okay si Maria. So, baka yun yung nakikita niyang way. Kasi baka ayaw niyang maging pabigat kay Adam. 'Di ba? Adam is willing to do everything for her. Pero at the same time, dahil hindi okay si Adam, I mean, okay si Maria, parang yun yung naiisip niyang way. Kaso nga lang, sobrang paulit-ulit na, syempre yung mga ganun, nakakapagod din siya. Totoo. Baka Diba? napagod din si Adam kay Oo, Maria. Pero kasi ang ano ko dun, kung mahal mo talaga yung babae, why would you talk with other girls, 'di ba? Pero sabi nga din ni Maria, is iniisip nga ni Adam siguro na baka totoo na yung hiwalay. Pero ganun ba yun? Pagka naghiwalay kayo, dapat mag-jump ka na agad sa ibang relationship, 'di ba? Parang pareho silang may problema. Totoo. Siguro, tingin ko, dumating sa point na kinailangan ni Adam ng rebound. Totoo. Kasi Oo. uso yung ganyan eh. Uso-uso yung rebound din na magmo-move on katulong yung iba. Diba? Parang hindi din Tapos, talaga siya hindi naman advisable. pala gusto. Alam nyo guys, hindi advisable na na kumausap ng iba. Pero, at the same time, piliin nyo lagi yung nagpapasaya sa inyo, which is Totoo. si Maria. Ayun. Kasi nga, yung mga ganung tao, minsan, ka din na Adam no? Sarap mo din tuktukan sa ulo no? Kasi bakit tayo kakausap ng ibang Totoo. tao? Pero Shoutout kay Adam dyan. gusto ko tuloy malaman kung ano bang tipo ng pag-uusap nila. Like, parang in another, or for friendship lang, tapos si girl lang yung nagbigay, o pareho silang, alam mo yun? Ganun kasi ako pag may nagkwento, talagang titiyan ko yung bawat sulok ng kwento para maintindihan ko talaga sila. 'Di ba? Kaya nga, nagtataka rin ako kasi 'di ba sa kwento nga ni Maria, pinagluluto siya ni Adam, mahal na mahal siya ni Adam. Hindi ko alam kung paano tumalon yung kwento na bigla na lang may ka-ex-fling, tas bigla na lang kinuha siya maging ninong. Parang ang bilis nung facing ng story nila. Tapos pero naman buntis yung pero para sa kanya, 'di ba, doon nabago yung kwento nung nangyari na yung breaking point ni Maria, 'di ba? Kasi doon niya na nakikipag-iwalay siya kay Adam. Tapos, kumbaga, paulit-ulit na siguro mga hindi lang 5 beses. Ay, ba't naman kasi si Maria? Abay, swerte-swerte mo na ipinagluluto ka na. Oo, siguro, napagod lang din si Adam. Kaya nga. Si Maria! Hindi, napagod lang din si Adam kakaintindi kay Maria. Kaya yun At yung si reason Maria niya kasi, para kumausap ng iba. Baka naman kasi si Maria, take lang ng take, hindi nag-give. Sa bagay, may mga ibang ganyang klase ng babae. Oo, pero ang tanong kasi dito talaga ni Maria sa atin is ano daw yung dapat niyang gawin sa isang taong ayaw pa rin tumigil kahit mayroon na siyang sariling pamilya at kahit alam niyang may relasyon na ang taong patuloy niyang kinakausap. Na-try mo na ba siyang kausapin, Maria? Gusto ko lang tanungin. Hindi mo siya masagot today, pero kasi minsan kailangan din, parang i-block na dapat ni Adam. Ako hindi. Ayun yung iniisip ko Bakit hindi siya binablock ni Adam? Ako hindi. Para sa akin, ayoko siyang i-block. Ayoko din. Ayoko siyang i-block kasi halimbawa, gusto ko nakikita yung masaya kami. Totoo, kapag magmama-story kami ng mga Totoo yun, ganda totoo namin yun. bonding, gusto ko makikita niya para makita niya kung Yes. gaano kaganda yung buhay Oo, namin. based from true Ganyan. experience din to, Maria, no? Gets ko yung ganyan. Huwag yung iba-block para makita yung masaya kayo. Totoo. Gets ko yung point nyo, DJ, gets ko yung point na, kaso, parang pag ganyan kasi yung thinking natin na kaya lang natin ayaw sila i-block kasi gusto natin pakita na, ito yung buhay ko nung wala ka, ito yung buhay namin nang hindi ka na nandito, na perfect na, parang nabubuhay ka para sa kanila Parang kumbaga medyo i-shift natin yung focus natin na you're living your life, not for them. Kasi pag ginawa mo yung thinking na, kasi ayoko sila i-block kasi gusto ko makita nila na, okay, perfect kami ni Adam, ganito kami ni Adam, di para saan ka pa nabubuhay? Sana, alam niyo yun, para kasing parang gets ko yung ganong punto ng buhay natin na minsan gusto na natin ipakita sa ibang tao na I'm living my best life without you. Pero minsan kasi parang nagiging pangit yung thinking na ganun Parang kumbaga nabubuhay pa ba ako para sa'yo o gusto ko lang ipakita sa'yo na, para sa akin o gusto ko lang ipakita sa'yo na masaya ako kasi wala ka dito. Ganun. So, parang medyo sinishake ko lang yung kanina na sinasabi yung mga DJs about that doon. Pero kasi hindi pa rin natin nasasagot Anong dapat gawin talaga ni Maria Diba? Ano lang siya? Hayaan niya lang? Hayaan niya lang. Oo, tama. Para sa akin,
ang masasuggest ko kay Maria, hindi naman lahat ng tao, I mean, yun nga, yung nakakapanira ng relasyon nyo, is nakakabuti sa, alam mo, di rin naman nakakabuti sa kanya, di rin naman nakakabuti sa'yo. Kaya tama na si DJ Chin na, hayaan nyo na lang siguro, tapos, wag na lang din patulan para hindi na lumaki, ganon. Or di kaya naman, kapag nagpapansin ulit siya kay Adam, hayaan mo na. Kasi, siya naman din yung nagmumukhang diba? Ayaw ko na sabihin. Ako, DJ Lex, kung ako yan, hindi ako papayag na manahimik. Papatal ako! Hindi, joke lang yun, DJ Lex. Siyempre, hayaan lang natin. Pero minsan kasi, we need, di ba lagi kong sinasabi na we need to speak up. Alam mo kung kailan ka dapat magsalita, alam mo kung kailan ka dapat tumigil. Yes. Alam mo, Agree. para dun sa girl, you have your own life now, meron ka ng pamilya, so you should focus on your life, hindi na para pa mag-chat kay Adam. Kasi, ex-fling na kayo, and then parang hindi na komportable si Maria sa'yo, so dapat, marunong tayo makiramdam. Kung wala kang pakiramdam, eto kukuryentehin kita. Hindi mo siya maintindihan. May asawa at may anak na siya. Bakit kailangan pa? Ano bang meron? Oo, siya respeto na lang din dun sa bata. Imagine kukunin mo pa nina yung ex-fling mo. I mean, pag nagtanong yung bata, bakit mo siya kinuha? Anong meaning, 'di ba? Kasi 'di ba, ang meaning ng ninong at ninang, sila yung pangalawang magulang. So, pag sinabi mo pangalawang magulang mo yung ex-fling mo, bakit? I mean, walang something na may explain sa bata kasi kinuha ko to kasi pakiramdam ko maalagaan mo siya, maalagaan ka niya, malapit siya sa iyo anytime na kailanganin mo siya. Kasi si Adam hindi mo naman siya makikita, hindi naman na kayo kailangan pa mag-usap. So paano, 'di ba? Tsaka uncomfortable na din talaga si Maria dun sa presence ng babae at hindi talaga siya makaramdam, 'di ba? Totoo. Pero kasi siguro bukod dun sa babae, kausapin mo rin Maria si Adam about this. Sabihin mo sa kanya yung nararamdaman mo regarding this. Kasi minsan pagka tayo lang pag sinasarili lang natin yung mga ganitong bagay, naiipon sa atin hanggang sa baka mamaya kayo na ni Adam ang magkagalit, 'di ba? Kasi parang sinabi dito yata na ni Maria na siya mismo yung nagre-reply doon sa girl. Diba? Oh my God! Siya mismo yung nagre-reply doon sa girl, which is dito nakikita na hindi na si Adam yung kausap ng babae. So parang literal talaga na ayaw niyang tumigil kahit kausap na yung girlfriend ni Adam. Keep fighting, Maria. So yun, kumbaga parang ikaw Maria, kausapin mo si Adam. Kasi ang hirap din, hirap pag may other people na involved, tapos yung mga involved na tao is makikitid pa yung utak. Like, hindi sila marunong makiramdam sa dapat nilang maramdaman, ganon. Parang read the room, girl. Exit ka na. At saka imaginein mo naman, sis, kung paano kung sa'yo naman manggaling yan, yung asawa mo o yung tatay ng anak mo, mag-chat si Maria doon. Ano mararamdaman mo, diba? Palit lang. Oo. Palit kayo alam nyo, sabi nga nila, wag mong gawin sa kapwa mo yung bagay na ayaw mong gawin sa'yo. So, siguro, respect mo yung bagong life mo, yung bagong partner mo, bagong anak mo, respect mo din si Maria at si Adam. At syempre, mag-move on na lang kasi ang tagal-tagal na nun. Parang ang tagal-tagal na nun. Nandito pa rin! Para sa kanya, nandun pa rin. At ayun, Maria, hayaan mo lang siya. Oo, no, it's been a year na rin ata, no? Oo, depende dito sa letter na. Based sa letter, no, it's been a year or almost a year, I don't know. Pero comment mo na lang, Maria. So, yun, ang mapapayo namin sa'yo, Maria. Keep slaying, keep going, at hayaan mo yung mga taong hindi marunong rumespeto sa partner mo, sa relasyon mo, hayaan mo lang sila. Sabi nga nila, ang Diyos na ang bahala sa kanila. At keep fighting! Keep fighting! Ayan, Maria, magkaiba kasi kami ng personality ni DJ Chin. So, ako as DJ Lex, yun yung may papayo ko. Kay DJ Chin, mapapayo niya is keep fighting kasi girl power, no? Babae pa talaga yung gumagawa sa kapwa niya babae. Ayun, tama naman yun kasi meron kami ditong iba't ibang opinion na ikaw na ang magsasabi kung alin yung pananiwalaan mo. Ano yung mas compatible sa'yo sa nangyayari sa'yo ngayon. Kaya ayan, nawa ay, di ba? Nawa ay natuto or nakatulong tayo kay Maria. Kasi, ang hirap din talaga ng problema niya,
Oo. Totoo. Mag-comment ka na lang sa live namin pag ano na yung naging decision mo at hindi pa tumitigil talaga si I-chat girl. mo na lang ang aming page. Yeah. At kami ang bahala dyan. Ayan, di ba? So, kailangan na nating Paalam! At ayan na nga mga kachikadoras. Kung may kwento rin kayong pasok sa topic of the day natin, i-message nyo kami sa aming Facebook page at hintayin lamang mabasa ng ating mga DJs at baka chika mo na ang susunod na pag-uusapan natin dito sa Usaping Buhay-Buhay. At dyan na po nagtatapos ang programa natin ngayong araw. Maraming salamat mga kachikadoras sa paghahatid ng mga totoong kwento ng buhay. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin sa tawanan at kulitan ngayong hapon. Patuloy niyo po kaming subaybayan at suportahan sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa aming Facebook page. Magsama-sama tayo tuwing araw ng Martes at Huwebes dito sa programang Enter Chika, ang chikahang may saysay at saya, usaping good vibes at kwentong pangmasa ang dala. Dito lamang yan sa 90.3 FM, Radyo Bandera. Basta radyo, i-bandera mo. At basta chika, i-bandera mo.